Come Holy Spirit, come Holy Spirit, samahan mong iyong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng pagpapala. Isang mapagpalang araw po ngayon ng Miyerkules, Pebrero 28, taong 2024. Welcome to Hold the Line, Police Chief Master Sergeant Brother Al Dimones, nais po magbahagi. Ang gospel po ngayon ay hinango natin kay San Mateo, Kabanata 20, talata 17 hanggang 28. At lalagyan po natin siya ng title. Ang title po natin sa gospel ngayon is about be careful of what you wish, o mag-iingat doon sa mga bagay na hihilingin mo. Sabi rito, ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Sa gospel, kapatid, lumapit ang ina ni San Santiago at ni Juan at humiling sa ating Panginoon. Baka pwede, kung sakasakali, nasa pwesto ka na, Lord, ilagay mo yung dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Pero anong tugon ng ating Panginoon? Baka hindi mo alam kung anong hinihiling mo. Baka hindi mo alam kung anong babatain ko. Baka hindi mo alam kung anong hirap na dadanasin ko. Kapatid, ito rin yung magandang paalala sa atin ng gospel. Nagbabala ang ating Panginoon sa kahilingan ng ina ni San Santiago at ni San Juan. Bakit? Sapagkat hindi niya alam kung anong hirap na pwedeng danasin. At ito rin yung gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. Baka yung hinihiling natin hindi makakatulong sa atin. Baka yung pinagpe-pray natin, ikakadisgrasya natin. Baka yung gusto natin na hindi pala gusto ng Diyos para sa atin ay makakasira sa pamilya natin. Magbibigay po tayo ng sample. May mga tao na nanalangin makapag-abroad. Hindi po masama mag-abroad. Pero nang ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon, yung una, ang dahilan nila para sa pamilya. Ang gusto nila maiahon sa kahirapan ng kanilang magulang. Pero ano nangyari? Nung nakapag-abroad sila, may nakilala sila doon ibang lalaki, may nakilala doon sila sa ibang babae. At yung pamilya naman nila dito, napabayaan. Nung nag-asawa sila ulit ng bago doon, yung asawa nila nag-asawa rin dito, nasira ang pamilya. Isipin mo, ang ipinagpe-pray mo, ipagkaloob sa iyo ng Diyos ang biyaya na makapag-abroad para sa pamilya. Pero dahil hindi pala yun ang kalooban ng Diyos, nasira ang pamilya. May mga kasamahan tayo sa pagpupulis. Pinangarap na maging opisyal, naglateral. Dahil na-lateral sila, na-disalign, nalipat ng pwesto, napunta sa probinsya. At pagdating doon sa pupuntahan nila, hindi nila alam may nakaabang palang panganib, may nakapangpang palang disgrasya, mayroon palang nagtatangka sa kanilang buhay, napatay. Or pwede rin naman pagdating nila doon sa isang lugar, may nakilala na naman silang ibang babae, may nakilala silang ibang lalaki, nawala kung ano talaga yung purpose ng Panginoon sa kanila. Kaya nga sa araw na to, ang ihilingin natin, Lord, wag po sana ang gusto ko, kung hindi ano ba ang nais mo sa buhay ko. Lord, wag sana ang gusto ko kung ano ba talaga ang plano mo sa pamilya ko. Lord, wag lang sana yung gusto ko kung hindi ano ang gagawin mo sa karir ko. Kapatid, pag ikaw ang nagplano, pwedeng tama, pwedeng maganda. Pero ito ang tiyak, pag ang Diyos ang nagplano, tiyak maganda. Hindi lang maganda, mas maganda at pinakamaganda. May mga kanya-kanya tayong kahilingan, may mga kanya-kanya tayong prayer. Pero nawa, sa araw na to ang prayer natin, Lord, not my will, but your will be done. Lord, not my plan, but your plan. Lord, hindi yung gusto ko, kung hindi yung gusto mo. Let us pray. Then, Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, napakadami po naming plano. Pero baka yung plano namin hindi pala makakabuti sa amin. Hindi pala makakabuti sa pamilya namin. Sa araw na to, Lord, itinataas na namin ang aming mga plano, ang aming isipin, ang aming mga dalahin. Isinusurrender na namin sa iyo ito. At alam namin, you have a greater plan. Mas maganda ang plano mo kaysa plano namin. At nakatitiyak kami na yung plano mo ay mas makakabuti sa amin, sa pamilya namin, sa community namin. At higit sa lahat, ito yung magiging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Lord, sinusuko na po namin ang lahat. Panginoon, special prayer. Tinataas namin yung mga kapatid namin ngayon na nasa banig ng karamdaman. Meron akong kasamahan dito, Panginoon, sa kapulisan. Mag-asawa sila na ang kanilang anak ay nasa ospital. Meron din po kaming kasamahan sa kapulisan na dumadanas ngayon ng sakit na myoma.
Meron din po kaming kasamahan na nasa ospital na merong chronic disease ng kidney. Meron kaming mga nasa ospital na nawawalan na ng pag-asa, nawawalan na ng kalakasan sa kanilang katawan. Lord, hipuin mo po sila through our prayer, through intercession of the Holy Spirit, through the intercession of the Saint and our Mother Mary. Panginoon, ipagkaloob mo po sa kanilang mga prayer. At alam namin, Lord, pag ipinaranas mo sa kanilang yung pagpapala, pag pinaranas mo sa kanilang yung pagpapagaling, pag pinaranas mo sa kanilang yung pag-ibig, babalik sila magpupuri sa samba at dadakila sa Diyos na buhay. Lord, please provide ano man po yung pangangailangan ng aking kapatid, financially, material, emotionally, at anong po yung pangangailangan sa buhay. We ask this in the mighty name of Jesus, who lives and reigns now and forever. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Muli po, mula pa rin po dito sa Makati City Police Station, Brother Aldi, Police Chief Master Sergeant, nagpapaalala at lagi nagsabi, just hold the line, hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. Love you all, bye-bye.